So good morning. Today mag-i-install tayo ng busina dito sa e-bike namin. So ito na pala yung mga gamit na ni-ready ko. So ito yung mga gagamitin ko ngayon. Para ano na rin, gagawa na rin ako ng vlog para sa mga naka-e-bike user. Ano yan, 4 wheels, 3 wheels, or 2 wheels. Mabigyan kayo ng idea kung paano mag-install ng busina or anything na electronics na para doon sa mga e-bike natin. So alam naman natin na ang e-bike is 60 volts, 70 volts, or 80 volts ang mga rated na mga rated na supply ng battery. Unlike dun sa mga sasakyan ng motor, mga ICE or internal combustion engine, nakapix yan ng 12 volts. Sa mga truck naman, 24 volts. So ito, kaya ako gagamit nito is, ang purpose nito is to convert yung ano niya. So ito is, hindi ko alam kung nababasa siya. So ito, ang input voltage nito is 36 to 72 volts. So hanggang 72 volts to pwede nyo itong gamitin. Pero pag ito lumagpas ng 72 volts yung battery nyo o yung supply ng battery nyo, lalo na kapag full charge, kasi pag full charge iba ang voltahe ng mga battery natin eh. So hindi ko ina-advise na gamitin to. So ito pwede lang itong magamit para sa mga naka 60 volts or naka 48 volts na battery. So ito is rated na siya ng 20 ampere kasi ang ikakabit natin dito is ito, dual horn na piyaya. So ang konsumo kasi nito is nag-rate ng mga 150 watts kapag biglang yung peak niya 150 or 200 watts. So ang kinuha ko na is 20 amps. So itong 20 amps na to ang magsusupply dun sa mga accessories na ikakabit natin dito sa e-bike na to. So ito, lalagay na rin tayo ng DC breaker to. So para for safety lang. So hindi fuse ang gagamitin natin kasi pag ang fuse naputok siya. So ito, once na overrate na yung natin, magti-trip lang siya. So i-reset lang siya. So mas advisable kung gumamit ng circuit breaker sa mga e-bike or unlike dun sa mga sasakyan, fuse ang ginagamit. Kasi once ang fuse pumutok na, wala na, hindi na talaga magagamit yung tapon na palit na. So ito talaga ang the best na ginagamit yan. Okay? So dito nga pala, titingnan natin na so dito tayo magagawa. Dito natin ilalagay yung mga wirings ng ilalagay natin accessories, yung busina. Tapos hanapan natin kung saan natin i-mount yung busina. So ito pa lang yung makakabit ko. Yan, mahalaga to eh. So napaka-useful nito para sa mga hindi pa nakakabit nito. Ito yung battery multi-battery checker po ng voltahe ng battery niya. So para mo dito malalaman niyo kung ilan yung voltahe o ilang percent yung battery niya. So ito pwede to sa from 8 volts to 100 volts, I think pwede to. So configurable naman to. So pag naset niyo naman yung tamang voltahe na setting, so ito currently nakaset siya ng 60 volts. Automatic na babasa na niya yung capacity ng battery. For example, this one po ay 64 volts, 60.48 volts. So 91% na yung palong battery niya. So ang pinaka full charge kasi ng 60 volts is 66 volts. So pag 66 volts ang niyan, naka 100 po yan. Itong mga lead acid na to, kaya ako gumagamit yan kasi kapag 80% below na yung battery ko, hindi ko yung pinapaabot ng below 75%, kina-charge ko kasi lead acid yan, hindi siya talaga nakadesign na madrain or malobat ng mga 60 to 50%. Kasi pag nalobat yan ng mga 60 to 50%, doon na nagkakaroon ng degrading dun sa pinaka rating ng battery. So hindi siya nakadesign talaga dun. So karamihan talaga pag mga nag-upgrade talaga ang mga e-bike user from lead acid to lithium or light PO4. Kasi yung lithium battery kasi, yun talaga, design talaga siya. Kahit i-drain nyo yan ng 80% or 90%, goods pa po yun. As long as merong ginagamit na BMS yung lithium battery nyo, the best yun para sa mga e-bike. Kasi lead acid kasi talaga ang pinakamura sa kaya yun yung mga kinakabit na mga dealer or mga kasa ng e-bike sa mga unit nila. Kasi yun yung pinakamura. So dito sa mga kagaya itong unit namin to, Lauda na Lauda Fury to na 2018. Ayan, Lauda C1 Fury equal 2000 watts. So sa mga nakaganyan yan, pwede nyo gamitin itong video or reference kung paano magkabit ng mga accessories dito sa So take note lang ha. So hindi ko ini-encourage lahat naman. Ako kasi medyo
may alam na ako about sa electronics. Hindi ko sinasabing expert ako, pero marami na akong experience pagdating sa mga wirings ng mga ano. So lahat yan, yung mga sasakyan ko, yan. Yung motor ko, yan. Ako nag-maintain, tsaka ako nag-set up ng mga accessories niyan. So ako din nag-aano ng mga wiring yan. So lahat naman yung bago ko gawin is pinag-aaralan ko mabuti. So take note, huwag kayong basta-basta mag-DIY. Okay, so dito, para matanggal to, yan. Iniikot lang yan, may lock yan dito. So may gilid. Iniikot lang yan. So ito, tanggalin na rin natin. Sobrang dumi. Tabi muna natin. So dito, makikita natin yung medyo madilim eh. Hindi ko masyado mapakita po. So ayan, yung pinakaloob ng ano. So yung nakikita nyo naka-plastic na yan, yun yung pinaka-buzzer ng e-bike. Pinlastic ko yan, nilagyan ko ng maraming tape kasi nakakairita yung tunog niya pag nagre-reverse, kapag bumubus, nagsisignal ng ano, masyadong ano, skandaloso. Kaya yan, ginawa ko, tinakpan ko talaga ng tape para hindi siya ganun kaingay o ganun, kasi hindi naman siya set ng volume niya. So yan yung pinaka-ano natin. Kasi ang busina, ang ikakabit ko dito sa ano, sa e-bike namin, dyan nakakonect yung pinaka-busina. Sorry, hindi nyo nakikita. Yan, dyan nakakonect sa buzzer na yan yung busina. So kung mapapansin nyo, pag binuksan natin yung e-bike, ang pangit ng ano yun, ang pangit ng busina, kung marinig nyo. Parang alam nyo yung may ano, dun sa mga game show na sumagot ng mali, ganito yung tunog. Parang your answer is wrong. So ngayon i-upgrade natin siya, ikakabit natin yung pinakita kong piyaya ko para malakas yung ano. So yan, tatanggalin natin yan. Yung buzzer na yan, yung nakikita nyo yung kulay pula. Yan, yung pinaka-buzzer na ano. So yung buzzer dito sa may Lauda na 2000, ang gamit niya is 5 pin. May dalawang klase kasi yan, 5 pin tsaka 6 pin. Yung pinaka-usual na ginagamit sa mga e-bike is itong 5 pin na to, o yung 5 wires na tinatawag. So yan, dito sa ano na to, hanapin ko dyan sa mga linya na yan kung ano yung kulay ng busina. So usually ang kailangan natin dito para malaman yan is gagamit talaga tayo ng tester. Kaya kanina nakita nyo may nakalabas na ako ng tester. So eto naman yung mga supply na yan, mga naka 12 volts na naman yan. Pero kahit naka 12 volts na yan, hindi ko nire-recommend na i-direct o i-gamitin nyo yan sa ano, sa mismong accessories nyo, lalo na kung busina. Manigurado susunugin niya yung ano nyo, susunugin niya yung wire nyo, kasi yung wire na yan is di naka-design doon sa ano, mataas na wattage ng ano. Usually ang mga supply lang yan is below 50 watts. Kaya ang busina natin is nagre-rate ng 150 watts. So wag na wag nyung gagamitin yan. So gagamitin nyo lang yan as yung magbabato ng signal doon sa relay natin, para yung relay yun yung magsisilbing switch natin para gumana yung busina. Pero ang supply niyan is manggagaling dito sa may digital meter, direkta yan sa battery. Ito naman yung direkta sa battery na yan, ang supply niyan is 60 volts. So kaya tayo gagamit ng DC converter. Yung linya na yan is i-convert natin from 60 volts to 12 volts. Yun yung magsusupply ngayon sa pinaka accessories o busina natin. So ngayon tinester ko na siya. Based dun sa testing ko, sa tester, medyo malabo eh. Yung linya na yan, mapapansin nyo yung linya na yan, yung kulay itim yan, always negative yan. Tapos, sa lahat ng kulay na yan, tinester ko, yung dilaw na yan, yan yung pinakalinya ng busina. So, kapag pinindot ko yung busina, pagka-tester ko, yan ang nagbibigay ng voltahe na 12 volts. So, meaning yan yung gagamitin natin, yung pinakadilaw na yan. Puputulin natin siya, tapos itatap natin siya sa pinaka-relay switch ng busina para gumana yung busina natin. Okay?